Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung hot issue of the day, yung bagong repaired na bridge sa Cabagan, Santa Maria, Isabela, connecting along Cagayan River. Nag-collapse po kagabi. 274 million ang budget. Ito ngayon, may mga post, may mga Marcos loyalist ang may kasalanan daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, si Benji Contreras Jr. Dito sa kanyang post 10 hours ago, one of the projects of Duterte's Build. Okay? The Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed tonight, February 27, kagabi. This is one of Digong's legacies of corruption. Yun. So, klaruhin na lang natin, baka mamaya, ito na naman ang isagot ni Attorney Claire Castro sa kanyang mga press briefing. Babanatan na naman niya, korupsyon ang inyong Tatay Digong. Grabe ang kanyang bridge na pinagawa nung kapanahonan niya. Nagiba yan ang tatak Duterte, corruption. Kasi kapon sa kanyang press conference, ibinida niya na most corrupt daw si PRRD. Ito, mabuti na lang si Edwin Hamora, nag-post kaagad 58 minutes ago. Basahin ko. Sabi niya, fake news ka, Benji Contreras. Dapat ikaw ang makontempt. Okay. So, ito si Edwin Hamora, kinapi-paste niya, mayroong post yung timeline sa paggawa ng bridge na ito. Panahon pa ng Pinoy administration ito nasimulan. So sabi niya, masisimulang si Duterte, alam mo bang pwede mo mag-google yan, info, bobo, hahaha. Bobo daw itong si Contreras. Ito ang timeline ng Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province. 2014. Sinong presidente? Di ba Pinoy? DPWH awarded a 412.9 million contract to RD Interior Junior Construction for the construction of 720 lineal meter bridge across Cagayan River, connecting the towns of Cabagan and Santa Maria. 2014 2015, President Aquino highlighted the ongoing construction of Cabagan Santa Maria Bridge as a significant infrastructure project aimed at connecting Isabela to the Cordillera Administrative Region. Okay, maganda nga naman. 2017, panahon na ni PRRD. Construction of the new bridge commenced with an initial budget of 639.6 million. 2018, DPWH Regional Director Engineer Milanio Brios reported that due to additional expansions, the project cost increased to 1 billion, delaying the completion to 2019. Okay. 2023, ito na, panahon na ng Marcos administration. The DPWH engaged CFC Fiber Construction Corporation for the retrofitting and strengthening works to ensure the bridge durability. Pinalakas. 2024, the provincial government of Isabela allocated 36 million for the Santa Maria Bridge lighting project aiming to enhance safety features of the bridge. September 2024, the bridge was opened to light vehicles with plans to accommodate all vehicles by the end of the month. Open na.
February 27, 2025. Tragically, the bridge collapsed this evening. Kagabi. Initial reports suggest that an overloaded truck may have contributed to the structural failure. So, ganun po ang nangyari. So, dapat ba? Is it fair na isisi kay PRRD one of the legacies of corruption? To me, lahat na projects panahon ni PRRD, standard talaga. Kasi, alam ko yung kwento, yung mga contractors, pag hindi nila gandahin yung standard na construction, hindi sila babayaran ng gobyerno. Yung farm ko sa bundok, kalsada, ginawa. In-inspection, nako, may mga porsyon na pangit ang pagkagawa. Nako, napilitan yung kontraktor na ayusing maigi. So, giniba nila kagad. Katatapos lang yung porsyon na hindi pumasa sa test, giniba yung kalsada, inayos ulit. Ganon ang style Duterte. So, pagdating ng 2023, ginawa ng project, retrofitting, palakasin, 274 million, wala pang 2 taon, nagiba na dahil dumaan initial findings, dumaan yung mabigat. Ibig sabihin, substandard yung pagka-construct, itong pag-retrofitting, substandard itong panahon na ng administrasyong ito. Huwag niyong sisihin si PRRD dahil tatak ng PRRD build matitibay. So, bantayan nyo si Attorney Claire Castro, baka mamaya ito na naman ang kanyang ibida na most corrupt si PRRD. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs. Dahil sa inyo, may income tayo sa channel na ito. Ang ating income itinutulong natin sa tribong Talaantig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para ma-repair ang sira-sira nilang bahay or makapatayo sila ng bagong bahay yung mga tao na walang bahay. Panoorin niyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Sana ipatuloy nyo lang ang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Bukin niyo man bukin mo lang. Tini. Bangka opo. Makabangga ka pun kasing Apo, suko na Po, gansi kong tabo. Yan mag-aipay na dia. Sa una, impang po. Paagi sa libutan na tabla po na daat umagot. Datay ka dong. Ang sari mo.
Sinungsong lumang kaya nung picturean man ko na kakiapo na doon at nagpumalang. Sandik na. Dito isandig. Dito isandig ka. Alabat. Yan lang po, salamat. Salamat kay Kola. Kaya po, salamat sa iyo. Simura ka na laki sa mga pisika. Kuan. Nasa lansang. Sa place. Tinadahan na po. Yung kinain tayo sa mga bulsot iba. Ito uno da. Dali, awaan mo sa Ay, iba. tag 3 minutes yun man. Ala nga, ang ala nga pinanampong manggutan. Bisa na ka, bisa kayo salamat. Tagaan mig atopig to uno da dahil sa puso. Salamat kay natagaan Sige. mig atop na nagid among mga mawala na ning mga bulsot sa among mga atop sa sin kay naagid among mga bulsot sa among mga sin.